Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Philippine Space Agency o PhilSA kaugnay sa Mula Constellation Program at Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program ng ahensya. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Gaya po ng nabanggit ko kanina, ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang Ad Interim Director General ng Philippine Space Agency o PhilSA, walang iba kundi si Director General Gay Jane Perez. Magandang araw po, Director General Perez. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Win, magandang araw din sa'yo. Apo. Director General Perez, nito pong Martes sa ika-10 na Philippine Space Council dyan po sa Malacanang, inaprobahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung ilang mahalagang hakbang upang mapalakas ang ating space science and technology capabilities. Kabilang po dito yung Multi-Spectral Unit for Land Assessment o Mula Constellation Program. Para po sa kabatiran po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, ano po ba itong Mula Constellation Program? Hi Win, yes. Itong Constellation Program, ito yung kasunod dun sa ating kasalukuyang ginagawang Mula Satellite, no? So at the moment, we have already completed the assembly of the Mula satellite. Ito yung ating pinakamalaking satellite na nagawa na simula noong nagumpisa tayo almost 10 years ago, no? Yung Diwata satellite natin noon. Now, after Mula kasi, magkakaroon tayo ng license to rebuild future satellites dito sa bansa natin. So yung Constellation, ito yung kasunod na programa kung saan higit dun sa isang satellite na ginagawa natin ngayon na Mula, magkakaroon pa tayo ng mga kasunod na satellite. At sila ay magiging part ng tinatawag nating constellation. So once in orbit, we have 5 satellites, all contributing to the mission. So ito yung tinatawag nating constellation. Bali nabanggit nyo rin po kanina yung mga nauna nating programa or satellites programs, which is yung Maya at yung Diwata. Ano po ba yung kaibahan nitong Mula Constellation Program mula po dun sa Maya at saka dun sa Diwata? Okay. So una, explain ko muna kung anong kaibahan ni Mula compared dun sa mga nauna nating satellites na sina Diwata and Maya. Yung isang malaking difference niya, no, yung Mula ay magbibigay sa atin ng commercial quality data. Yung mga nauna nating satellite is more for scientific and experimental purposes. But with Mula, with the commercial quality data, magagamit natin ito for operational use and requirements
natin. So yun yung una, no, na kaibahan nila. And second, dahil may constellation na tayo, mas maraming satellite na nasa orbit, ang magagawa nito ay magkakaroon tayo ng mas frequent na yung tinatawag nating revisit or mas frequent na pagdaan ng satellite sa mga lugar dito sa Pilipinas. At dahil dyan, makakapagbigay ito ng data na mas comprehensive than having one satellite alone. Bali itong Mula Constellation po ay dito po ba igagawin sa Pilipinas? Kasi kung pagkakatanda ko po yung Diwata tsaka yung Maya, ginawa siya sa ibang bansa. Tama po ba? Yun yung exciting part dito, no, Sir Win? Kasi yung mga nauna nating satellite, ginawa natin in partnership with our collaborators, Diwata and Maya with our Japanese partners, and then even yung Mula, ginagawa rin natin siya sa isang company in the UK with our Filipino engineers involved in the satellite development. But with the next satellites, our goal is to build them here. So yes, Sir Win, itong mga susunod na satellite na magiging parte ng constellation ay gagawin natin dito sa Pilipinas. At dahil dito, it will boost our local space industry. Opo. Bali itong Mula Constellation ay target po na mailunsad by April po ng 2027 or sa susunod po na taon. Gaya rin po ba ng Maya at Diwata, yung pagpapadala po nito sa may kalawakan kung saan meron po tayong kooperasyon po sa iba pang space agency sa ibang bansa? Sir Win, yung ilo-launch natin ng April is isa lang. Isa dun sa constellation. So yung constellation kasi maraming satellite ito, no? So yung unang satellite na miyembro ng constellation, ito yung malulaunch natin as early as April 2027. And yes, this will be launched by a foreign launcher. In fact, may launch na tayo na nakaschedule with SpaceX para dito. Ito po bang Mula Constellation ay gaano po ba katagal yung magiging operation nito sa himpapawid? Meron po ba itong certain lifespan po kung gaano po siya katagal? Yung isang satellite, no, ang designed mission niya is on the average 5 years, no. Pero madalas nag-exceed sa designed mission lifetime ang mga satellite natin, kagaya ng experience natin with Diwata 1 na lumampas siya dun sa expected lifetime. But that's just for one satellite. Now, as we add more to and build the constellation, mas hahaba yung period kung saan meron tayo ng space assets natin in orbit. Opo. Balikan lang po natin kanina yung tinutukoy natin dito sa comparison nitong Mula, tsaka dito sa Diwata, tsaka sa Maya. Ano po ba yung improvement natin dito pagdating po sa may Mula? Ano po ba yung mga maaari niyang ma-capture? Meron po bang improvement po sa quality ng mga image na pinoproduce niya? Ganun po. Yes, Sir Wing, tama kayo dyan, no? Yung unang benefit niya talaga ay dun sa quality ng data na pinoproduce ng satellite natin. Yung Mula kasi, malawak yung sakop niya, no, yung field of view niya or yung tinatawag nating swath nung satellite. At dahil dyan, sa isang pass niya, makakakuha siya ng mga images representing almost 1/3 of the Philippine land area. Napakahalaga nitong mga images na to for agriculture applications. Kung saan makikita natin yung status or yung stages ng crops natin at saka conditions kung ito ay stressed dahil kulang sa tubig or affected ng mga pests or diseases, mamomonitor natin to sa pamamagitan ng Mula satellite. May posibilidad po or most likely po, no, kung hindi po ako nagkakamali, na after po natin ma-launch itong unang Mula program, Mula Constellation program by April 2027, most likely magkakaroon po ito ng improvement pa po ba pag naglunsad pa po ba tayo ng mga kasunod po na kalintulad po na satellite na ganito? Definitely, Sir Vin, no? So yung ilo-launch natin as early as April is the first of the
constellation at masusundan ito ng mga follow-on missions na tinatawag natin. At dahil dumadami sila, habang nagdadagdag tayo ng satellite doon sa orbit, nag-improve din yung products na nag-generate natin. Ang isang pinaka-significant improvement nito is on the revisit, no? Yung frequency nung pagkuha ng image sa isang lugar. So explain ko lang ng konti ito sa iyo, no, Sir Win, at sa mga nanonood. So yung satellite, normally pwede silang dumaan 2 times in a day, no, or at least during daytime, no. So kunwari sa una niyang pass dadaan siya ng Ilocos. Sa sunod babalik siya, ibang lugar sa Pilipinas ang madadaanan niya. Say for example Leyte, no. And the next time na dadaan siya ulit sa Ilocos might take several days, maybe on the average 20 days. But if you have another satellite, say dalawa na sila, may reduce mo itong gap na to. So with the second satellite, pwede makadaan siya ulit sa Ilocos 10 days later. And if you have third, fourth, and fifth, mas mapapaiksi pa siya hanggang dumating sa halos everyday, may satellite image tayo na makukuha sa isang lugar sa Pilipinas. So, yung example na binigay ko kanina ay Ilocos. So, with the full constellation in operation, we can now have a daily revisit. Opo. Dito sa mga nagdaan po nating satellite, nagamit po natin to sa pagde-detect or pagdetermina ng mga lugar kung saan apektado po ng mga tagtuyot at sa yung mga nadaanan din po ng bagyo. Sa ibang parte naman po, nagkaroon na po ba or nakikipag-usap na po ba sa inyo yung Department of National Defense para po dito sa part ng magamit din siya for military use po? Sir Win, yung national security is kasama talaga sa mission applications ng mga satellite natin, no? On the broader scale, national security covers food security and even protecting our territory based on the information that we get from space. So nakikipagtulungan din tayo sa mga ahensya on the security sector, including the Department of National Defense for this purpose. Bali, Director Jane, bukod po dito sa may Mula Constellation Program, ay inaprobahan din po ng Philippine Space Council yung tinatawag na Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program. Ano naman po ito, tsaka ano po yung kaibahan na to dito sa may sinasabi po natin Mula Program? Alright, Sir Win, again, very exciting development nga po ito. Yung Mula, as I explained earlier, mga images yung kinukuha nito, no, from space. Yung isa naman, ito yung ginagamit natin for communication, yung ating telecommunication satellite. And yung inaprubahan ng Space Council natin ay ang magkaroon tayo ng programa kung saan magkakaroon yung Pilipinas ng sovereign geostationary telecommunication satellite. Dito po ba dito sa Philippine Sovereign Geostationary Telecom Satellite ay for commercial use po ba ito o sa ngayon po ay target lang muna na magamit lang po muna sa mga piling ahensya po ng pamahalaan? Sir Win, hindi po ito for commercial use, no? In fact, the satellite will complement what we currently have, including yung mga nagsusubscribe po tayo sa commercial telecom satellite providers. It will complement that in 3 ways, no? So first is pinaka-importante, sovereign access. So ibig sabihin, dahil government owned ito, we control it ourselves. At dahil dyan, may mga application na kung saan mas nangangailangan ng ganitong control yung ating satellite, especially for security applications and critical missions na nangangailangan ng communication. So, isang example natin dyan ay yung pangangailangan ng Coast Guard natin sa pagmomonitor ng ating maritime zones. Kung saan minsan nahihirapan silang mag-communicate gamit yung existing commercial satellite providers. So, that's first, no, sovereign access. Next is, it's also addressing
it's or addressing the resilience gap. So ang tinutukoy natin dito is yung kung pag minsan po ay yung ating mga lugar kung saan mahirap maabot ng communication, tinatawag natin geographically isolated and disadvantaged areas or yung mga remote areas, ito po ay pwedeng ma-serve nitong ating satellite, particularly yung mga local government units dito sa mga lugar na to kung saan with this satellite po ay ma-maintain yung kanilang administrative service. And pangatlo is during emergency, kung saan pag may bagyo, nagiging down yung ating communication, may mga cell towers, di ba minsan po ay affected, magagamit din natin itong ating sovereign satellite to prioritize yung communication needs ng mga disaster-affected areas. So, tatlong areas po na pinaprioritize natin for this geostationary telecom satellite. Opo. Itong telecom satellite po na ito, kailan po ba natin to balak po or target na mailunsad po sa kalawakan and then maging operationalize po dito sa bansa? Meron po tayong dalawang phase na gagawin for the implementation of this telecommunication satellite program. First phase po yung tinatawag nating interim capacity kung saan and this can happen as early as next year po, no? Kung saan magkakaroon na tayo ng interim access to an existing satellite now that hindi pa po ito yung sa atin mismo, but with this one we will be able to secure an orbital slot for our future use. And magkakaroon na din po tayo ng access sa isang geostationary satellite. And then next year din po sisimulan yung pag-manufacture ng satellite itself, which we hope to be launched by 2030 or 31 po. Nagagamitin papasabay din po ulit natin to dun sa mga partner nating ahensya sa ibang bansa, tama po? Most likely po, no? Kasi this is a big satellite at mataas po yung orbit kung saan po siya i-deploy, and we will most likely procure a launch service for that. Opo. Director General, pagpasensya nyo na po, medyo kinakapos yung ating oras, pero marami tayo nakukuhang magagandang detalye kaugnay po dito sa inyong mga programa para po sa ating bansa. Siguro hingin ko na lang po yung inyong mensahe para po sa ating mga kababayan. First of all po, nagpapasalamat kami kay Pangulong Ferdinand Marcos at sa members ng ating Philippine Space Council for supporting our space program, no? Napakalaking tulong po nito sa atin. At kami naman po sa Philippine Space Agency ay committed na i-implement itong mga programa po natin. And for our kababayan, nagsusumika po tayo na maiabot at maramdaman ng ating mga kababayan yung benefits ng space para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So yun po, makikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya, pati na po sa ating mga local government units para matupad po natin yung ating mga goals. Apo. Muli, maraming salamat po, Director General Perez, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Thank you din po at anytime po, we'll be happy to be here. Thank you po. Apo. At yan po ang ating naging panayam kay Director General Gay Jane Perez mula po sa Philippine Space Agency o PhilSA. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pilipinas hindi nakuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Para sa kabong detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Raquel Bayan. Hindi nakuha ng Pilipinas ang kinakailangang bilang na boto upang masalyuhan ng non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Sa unang round pa lamang ng voting process, lumamang na ang Kyrgyzstan sa Pilipinas sa botong 105 versus 85 para sa Asia Pacific Group seat
para ito sa terminong 2027-2028. Sa ikalawang round ng botohan, nabawasan pa ang pumili sa Pilipinas at naging 110 versus 81 ang bilang ng boto. Habang sa ikatlong round ng voting, lamang pa rin ang Kyrgyzstan sa botong 123 versus 68. Habang natapos ang ika-apat na botohan sa bilang na 142 versus 49, pabor sa Kyrgyzstan. Ibig sabihin ang Kyrgyzstan ang magsisilbing kinatawa ng Asia-Pacific Group sa UN Security Council. Sumaksi sa botohan at nagsilbing kinatawa ng Pilipinas sa United Nations General Assembly session na ginanap sa New York, USA sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Representative to the United Nations Enrique Manalo. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, iginagalang ng Pilipinas ang desisyon ng mga miyembro ng United Nations makaraang mabigo ang bansa sa pagkuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro sa international community mula sa suporta nito sa kandidatura ng Pilipinas. Nagpaabot din ng pagbati ang Pilipinas sa Kyrgyzstan na nakakuha ng nasabing pwesto. Tiniyak din ni Lazaro na patuloy pa rin makikipagtulungan ang Pilipinas sa ibang bansa para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan, sustainableng pag-unlad at rules-based international order. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ibinahagi ng isang eksperto ang kahalagahan ng United Nations Security Council at ang hangarin ng Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat dito. Ayon sa Foreign Affairs and Security Analyst na si Professor Lucio Blanco Pitlo III, ang UNSC ang itinuturing na pinakamataas na organo o highest organ ng United Nations. Ani Professor Pitlo, mahalaga ang papel ng organong ito upang makabuo ng mga konkretong patakaran at polisiya na gagabay sa pagpapatakbo ng pandaigdigang komunidad at matugunan ang mga kritikal na isyong pandaigdig na nangangailangan ng agarang atensyon ng bansa. Sa usapin naman ng pagiging isang non-permanent security member, ipinaliwanag ni Pitlo na malaki rin ang gampanin ng mga bansang kabilang dito. Para sa mga papaunlad na bansa o developing countries, ang pagkakaroon ng pwesto sa konseho ay nagsisilbing malakas na plataporma upang ang kanilang sariling boses, representasyon at pananaw ay marinig at maging refleksyon ng saloobin ng iba pang mga bansang kasapi sa pandaigdigang komunidad. Para sa Pilipinas, ani Professor Pitlo, ang pagkakapanalo sa posisyong ito ay isang estratehikong hakbang upang isulong ang pambansang interes at makipagtulungan sa paghubog ng mga pandaigdigang patakaran sa kapayapaan at seguridad. Highest organ ng UN, no? Ng yung representasyon, no, tayo dito sa Southeast Asia. So malaki yung magiging bentahe kung nandun tayo sa circle na yon, no. Merong 5 permanent na Security Council members. Kaya din yung papel at hamon na ginagampanan nila para makatulong doon sa pagbangkas, no, ng yung mga patakaran. Yan ang pahayag ng Foreign Affairs and Security Analyst na si Professor Lucio Blanco Pitlo III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, ilalatag ng Pilipinas sa susunod na bilateral talks sa Vietnam ang mas epesyente at mas maasahang agricultural trade agreements. Isinusulong kasi ng Pilipinas ang mas patas na rice trade deal sa Vietnam para maresolba ang ilang alalahanin nito. Ilan dito ang karaniwang pag-atras o pagkansela ng Vietnamese exporter sa kanilang supplies contracts kapag tumaas ang presyo ng bigas. Dahil dito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel
Arnel Jr. na hihilingin ng Pilipinas ang mas matibay na contract enforcement mechanisms para tiyak ang mas maaasahan at mas predictable na agricultural transaction sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panig ni Vietnamese Industry and Trade Minister Lee Man Hung, sinabi nitong ihahain ang usapin sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment para talakayin. Samantala, ipinanawagan din ng Pilipinas at Vietnam ang pagpapatibay ng bilateral technical mechanisms para sa Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture ngayong taon para matugunan ang mga alalahanin ng parehong bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pumalo na sa 70% ng mga rice retailers sa Metro Manila ang nakasusunod sa ipinatutupad na 50 pesos price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, mula sa humigit 1,000 rice stalls na nainspeksyon sa buong bansa, lampas sa 800 ang nagbebenta ng imported rice at humigit 360 ang sumusunod sa itinakdang presyo, katumbas ng 44.77% ng compliance rate sa national level. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, welcome development na ang 70% compliance rate sa National Capital Region dahil mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral ang price ceiling sa ilalim ng Executive Order No. 39. Pinakamataas na compliance rate ay naitala sa Region 10 na umabot sa 91.67%, habang sa Region 3 naman naitala ang pinakamurang imported rice sa halagang 42 pesos kada kilo. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, umabot naman sa 70 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyong naitala. Titingnan mo to, mataas ito compare, at least for NCR ha, yung dating price ceiling, yung mandated price ceiling na na-issue kung ako nagkakamali, last, nasa 20 to 30% lang yung level of compliance, even at Metro Manila. So ito na 70 for Metro Manila, may 90%. But still yung 45% noong June 1, relatively higher at nationwide front ito. Samantala, sumampa naman sa mahigit 30 rice retailers ang sinilbihan ng notice of violation dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas kung saan kinakailangan ng mga ito na magpaliwanag. Idinetaya rin ni De Mesa ang na naghihintay na parusa sa mga mapatutunayang nananamantala sa presyuhan ng bigas habang umiiral ang price cap sa imported na bigas. Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan mo. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede sila magmulta up to 1 million at may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded. Yan ang pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na panibagong pondo ang hinihintay nilang mailabas para sa pagpapatuloy ng fuel subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka. Papalo sa 25 million pesos ang inaasahang dagdag na pondo para sa fuel subsidy program ng DA. Ani de Mesa, inilabas na kasi ng Department of Budget and Management ang Special Allotment Release Order o SARO para sa fuel subsidy upang masalag ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Malaking tulong din ito sa mga magsasaka lalo't umaarangkada na ang planting season. I-release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong aside, 'di ba may nauna na 150 million? So nag-release sila ng additional 25 million. Dito sa DA nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano 'yun? 5,000 pesos per farmer. Ang pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ipinagtanggol ang planong pagdaragdag ng pork imports ng bansa. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Ray Ferrer. Ipinagtanggol ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang planong dagdagan ang pork import allocations sa ilalim ng Executive Order 116. Ayon kay Chu Laurel, mahalaga ang hakbang na ito upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng baboy sa gitna ng banta ng African Swine Fever at lumalakas na inflationary pressures. Sinabi ng kalihim na mas tumataas ang panganib ng ASF tuwing tag-ulan na maaaring makaapekto sa lokal na produksyon ng baboy at magdulot ng kakulangan sa supply. Nilinaw rin niya na hindi pa ipinatutupad ang EO 116 dahil kailangan pa itong lagyan ng implementing rules and regulations. Sa ilalim ng panukala, dadagdagan ang minimum access volume para sa pork imports upang makatulong sa pagpapatatag ng presyo at matiyak ang sapat na supply ng karne sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinuguro ang pagkakaloob ng scholarship sa 200,000 mag-aaral. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may pagkakalob sa higit 200,000 mga mag-aaral ang scholarship na bahagi ng benepisyong ibinibigay sa bawat barangay makikinabang program. Sa ilalim kasi ng nasabing programa ay 5 estudyante kada barangay na malapit nang magtapos sa kolehiyo ang kinukuhang maging presidential scholar. Kaya sa 42,000 mga barangay sa bansa, lalabas, sabi ni Pangulong Marcos, na aabot sa higit 200,000 ang presidential scholars na may alokasyon na 20,000 pesos kada isa. Ayon sa Pangulo, napakahalaga sa kanyang administrasyon na magkaroon ng magandang edukasyon para sa mga kabataan. Payo naman ang Pangulo sa mga nakakabenepisyo ng scholarship, pag-igihan ng pag-aaral gayong ang nakatapos at may hawak na diploma ay mas maganda ang magiging kinabukasan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagbigay ang Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED ng mahigit 103 million pesos na Teacher Education Scholarship Program sa mga aspiring teachers sa buong bansa. Ayon sa DepEd, susuporta ang financial assistance sa 720 aspiring teachers para makumpleto ang kanilang degree, makakuha ng lisensya at magsilbi sa mga paaralan. Tiwala naman ng CHED na makatutulong ang kanilang partnership para tugunan ang gap sa sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng pilot implementation, magbibigay ang programa ng financial support sa mga mag-aaral na nasa ilalim ng 3 specialization degrees. Ito ay ang Early Childhood Education, Values Education at Special Needs Education. Ilan ito sa mga natukoy na larangan bilang karagdagang suporta para tiyaking makatatanggap ang mga mag-aaral ng age-appropriate, value-centered at inklusibong edukasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Pinalakas pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang safety at quality standards para sa school at office supplies sa pamamagitan ng Philippine National Standards o PNS. Sa ilalim nito, may eksaktong technical standards sa bawat produkto na nagtatakda ng minimum requirements para sa safety, durability, performance, labeling at quality para matiyak na ligtas sa consumer. Nilinaw naman ng DTI na may proseso bago mapasa ilalim ang mga produkto sa mandatory regulation. Ngayong papalapit ang pasukan, hinimok ng ahensya ang publiko na basahing mabuti ang label ng mga produkto, sundin ang instructions at bumili ng supplies mula sa pinagkakatiwalaang brands. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, balitaan naman sa Senado, mataas na kapulungan nakapagsagawa na ng sesyon. Bagong liderato iniluklok. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion. Nakapagsagawa na ng sesyon ang Senado kahapon matapos ng 2 araw na kawalan ng sesyon dahil sa kakulangan ng sapat na bilang ng mga senador at hindi pagsipot ng mga senador mula sa dating majority bloc. Nagka-quorum na kahapon matapos magpakita sa plenaryo si Senator Cheese Escudero at sinamahan ng 11 senador ng dating minority bloc na mula Lunes ay nasa plenaryo at naghintay na magkaroon sila ng sesyon. Dahil sa pagsama ni Escudero sa grupo ni na Senator Vicente Soto III, nakabuo na sila ng 12-man quorum. Sa isinagawang sesyon, dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Matapos ito, inihalal ng 12 si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Naghalal rin ng bagong Senate Secretary, Sergeant at Arms at mga bagong chairman ng ilang komite. Pinaliwanag naman ni Gatchalian na napilitan silang magpatawag ng sesyon at pinunto ang hindi pagdalo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa 2 nagdaang session days o mula Lunes at Martes. Binanggit rin niya ang Article 6, Section 16 ng saligang batas na nagsasaad na hindi maaaring hindi magkaroon ng sesyon ng Senado ng higit sa 3 araw nang walang pahintulot o abiso sa Kamara. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Pinaliwanag rin ni Gatchalian ang 12-man quorum nila kahapon ay nakabatay sa mayorya ng 22 na senador na nasa jurisdiksyon ng Senado. Pinunto nito ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avellino versus Cuenco na nagsabing ang majority ng 23 na senador ay 12 at ito ang kailangan para makabuo ng quorum. Tinukoy rin ng President na sesyon noong May 5, 2015 kung saan ang quorum ay ibinatay sa 17 na senador. Samantala sa isang joint statement, nanindigan ng Solid Bloc 12 o ang bagong majority bloc na hindi na Senate President si Senador Alan Peter Cayetano matapos silang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Gate nila, hindi pa lang nahahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng 13 boto para magawa ito. Sa kabilang banda, nanindigan naman si Cayetano na siya pa rin ang Senate President at iligal ang ginawang sesyon ng Solid Bloc 12. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinilala ng Malacanang ang naging assumption ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President ng bagong liderato ng mayorya ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang naging galaw sa Senado at desisyon ng bagong mayorya ay naaayon sa rule of law. Itong Miyerkules ay nabuo na ang quorum of 12 ng Senado na nagbigay hudyat para sa pagpapalit ng bagong Senate leadership. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
Ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naaayon sa batas ang naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present nitong Miyerkules sa Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay law expert Reverend Father Ranillo Aquino, bagaman hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, dumagdag naman ang presensya ni Senador Chis Escudero kaya nagkaroon ng 12 senador na bumuo sa quorum. Gate ni Father Aquino, may kapangyarihan ang mga senador na ikumpel ang attendance ng mga uma-absent, kagaya na lamang ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng mga senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum. Yung mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent. Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. And with 12, there is definitely a quorum. Ang pahayag ni law expert Reverend Father Ranillo Aquino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Malacanang umaasang maaaksyonan na ang mga nakabinbin na panukala sa Senado matapos ang palitan ng liderato ng institusyon. Mula Malacanang, nagbabalik si Alvin Baltazar. Umaasa ang Malacanang na babalik na sa normal ang sitwasyon sa Senado nang sa gayon ay maaksyon na ang mga nakapending na mga panukalang batas. Itong pinahayag ng Malacanang matapos ang mga naging development nitong Miyerkules kung saan ay nagkaroon na ng bagong Senate leadership. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, umaasa silang tuloy-tuloy na ang pagbabalik trabaho ng mga senador para sa bayan at hindi para sa pansariling interes. At dapat niyang isipin ng mga senador ay mga lingkod bayan sila at hindi para sa kanino man. Binigyan din ni Castro na maraming nakatenggang bills na dapat aksyonan at nakakaapekto sa karapatan ng mga Pilipinong umaasa sa tulong at ayuda ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nananatiling on track ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Ani Adjong, nananatiling nakatuon ng 11-member House Prosecution Panel sa kanilang mandato ayon sa konstitusyon. Kumpiyansa rin ang Prosecution Panel sa lakas ng kanilang hawak na ebidensya sa nalalapit na paglilitis. We're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch. Si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Speaker Faustino Bojidi III ipinagmalaki ang mga nakamit ng mababang kapulungan sa first regular session nito. Mula Kamara de Representantes, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes. Ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Bojidi III ang mga nakamit ng Kongreso
sa first regular session ng 20th Congress. Sa kanyang talumpati bago ang sinidie adjournment, sinabi ni Speaker D na mas focus, produktibo at nakatuon ang Kongreso sa reforma. Sa katunayan anya umabot sa 160 na panukalang batas ang naipasa ng Kamara at naipadala sa Senado. 26 naman sa 52 priority bills ang naaprubahan sa third and final reading. Binigyan din niya na ang bawat panukalang batas ay naglalayong mapabuti ang serbisyo ng gobyerno, pagpapalakas ng institusyon na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Bunga ito anya ng masusing committee hearings, consultation at deliberation na isinagawa ng may transparency at accountability. Diin ng House Leader ito na ang bagong Kongreso at magpapatuloy ito upang muling maibalik ang tiwala ng publiko. Narito ang bahagi ng talumpati ni House Speaker Faustino Boje D. Mahigit 160 na panukalang batas na ang naipasa na ng Kamara at naipadala na sa Senado. Kalahati o 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprobahan na on third reading. Marami pa pong mahalagang panukala ang nakapila na para sa final approval at bicameral deliberations. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kumpiyansa ang isang ekonomista na kaya makipagsabayan ng digital infrastructure ng Pilipinas pakaraang lagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Inaasang makahihikayat ng pamumuhunan ang DEFA na susuporta sa pagbabago at mas mataas na partisipasyon sa Philippine digital economy. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, makatutulong ang kasunduang ito para sa mas maayos na digital transaction ng Pilipinas sa ibang ASEAN countries, partikular sa remittances ng overseas Filipino workers. Kasi ngayon, di ba, kailangan dadaan pa yan sa mga remittance companies or outfits, whether it's sa app na, online, or do sa mga traditional offices, no? Kumbaga, yun yung mitiin talaga noon, Sir Ray. Uunti-untiin, magiging global community na tayo with common rules, common processes, no? At easier to transact and at a lower cost. Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nasa maayos na kalagayan ang mga overseas Filipino workers o OFW maging ang mga opisyal ng embahada sa bansang Kuwait. Ito ang naging pahayag ni Labor Attaché Attorney Sofia Matote ng Migrant Workers Office sa Kuwait sa panayam ng programang Global na Tayo. Ayon kay Attorney Matote, sa kasalukuyan ay normal at tahimik na ang sitwasyon sa nasabing bansa at patuloy na pumapasok sa kanilang mga trabaho ang mga OFW. Gayunman, sinabi ni Attorney Matote na nitong nakalipas na araw ay mayroong nangyaring pag-atake sa Kuwait, partikular sa isa sa paliparan doon na pinagtatrabahuhan ng isang OFW. Ani ni Attorney Matote, nadala ang nasabing OFW sa ospital dahil sa smoke inhalation. Kaagad naman itong nabigyan ng lunas at napauwi rin agad matapos ang gamutan. Samantala, sinabi rin ng opisyal na tuloy-tuloy pa rin ang repatriation efforts ng embahada, katuwang ang MWO at OWA sa Kuwait para sa mga OFW na nais nang makabalik sa bansa. Dagdag pa nito, umabot na sa 2,879 Filipinos ang napauwi na sa tulong ng repatriation program ng bansa. The overall situation and security here po in Kuwait is stable. So nasa maayos pa rin po naman kaming kalagayan, patuloy pa rin po ang aming mga trabaho dito. Kahapon po, madaling araw at around 1:40 a.m. at napag-alapan po natin kinabukasan na natamaan nga po yung Terminal 1 ng Kuwait International Airport. Though initially we received information of may isa po tayong kabayan na nadala sa ospital due to smoke inhalation. Pero siya naman po ay napauwi rin kagad pagkatapos po ng karampatang medical attention sa hospital. Ang repatriation efforts po ng ating Philippine Embassy, katuwang po ang Migrant Workers Office at OWA,
patuloy po tayong tumutulong sa ating mga kababayan na gusto na pong umuwi ng Pilipinas. As of today po, Sir Ray, we repatriated a total of 2,879. Samantala, sinabi naman ni Zulfikar Mundok, Filipino community leader sa Kuwait, na maayos ang koordinasyon ng embahada maging ng MWO sa mga kababayan natin na nagtatrabaho roon. Anya, nakamonitor sila sa mga ipinalalabas na abiso ng embahada at ng gobyerno ng Kuwait. Very close po yung coordination namin sa embassy, sa ating mahal na ambassador dito. Tsaka kahapon parang nag-post sila ng mga advisories na avoid lang yung mga travels o kaya mga unnecessary movements, at tsaka talagang sumunod sa mga advisory ng Ministry of Interior ng Kuwait. Tsaka yung mga nag-post din sila ng mga landline, ng mga numbers nila, emergency numbers ng ating embahada kung may kailangan tayo mga tulong. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa bansa. Samantala, narito naman po ang mga kapatid nating himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte. Tiniyak ang suporta sa kampanya kontra cervical cancer. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula RP Lawag. Pasigurado ti lokal na gobyerno dito Ilocos Norte itagtultuloy ang suportana kadagiti addang tapno maproteheran dagiti babae manipod iti cervical cancer kang runanan iti panagbakuna kontra iti human papilloma virus 1 HPV. Dahil kalpasan na nagunudan ti Ilocos Norte ti 90% vaccination rate. Segon kani Provincial Health Officer Rickson Balalio at tinasong programa ket trinabaho iti sibubukal nga health sector dito Ilocos Norte pakiramanan ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center dagiti health offices iti tunggal ili ken syudad ken iti suporta iti opisina na. Malaksid iti panagpabakuna ginatigot pa iti doktor dagiti babaeng nga addan ti umno nga edad mapan na agpa-screen para iti nasao a sakit. Po diti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jude. Samantala mula Ilocos Norte, balita naman sa La Union. Higit sa 740,000 mamamayan sa La Union nakapagparehistro na para sa National ID. Para sa kabuang balita, narito si Glenda Sarak ng RP Ago. In panakal the Philippine Statistics Authority o PSA digiti accomplishment iti National ID ditoy La Union kas may basar iti datos as of April 30, 2026. May basar iti listaan pakabuklan na 745,750 dagiti nakarehistro iti National ID ditoy probinsya Nusadino ti City of San Fernando ti kangatuan adumanon iti 141,004 may kadwa ti bawang a 63,798 kan may katlo ti Agoo a 59,956. Dumanon matan iti 204,344 tinaipay a National ID in paper form no Sadino kadwan latta ti syudad ti San Fernando a 56,088 may kadwa ti bawang a 19,061 kan may katlo ti Agoo a 16,594. Sigon iti PSA dumanon matan iti 554,445 dagiti na-deliver a National ID anak impranta iti plastic cards ditoy La Union. Manipod Agoo La Union, Glando Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Glenda. Samantala mula La Union, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Employees Compensation Program Seminar isinagawa ng Employees Compensation Commission at Department of Labor and Employment sa Borongan City. Ang kabuang ulat hatid ni Sok Aberia ng RP Borongan. Malampuso ng gindumarang Employees Compensation Program Seminar ng Department of Labor and Employment Eastern Samar Field Office sa pakikolaborasyon ng Employees Compensation Commission na siyudad ng Borongan na naglabayng adlaw. Ining aktibidad ay nagserbing a plataporma agud na pahitaas ang ibaro it Employees Compensation Program nga importante nga mekanismo nakadesinyo makapaghatag hingkaangayon nga mga benepisyo, rehabilitasyon ug proteksyon sosyal nga di pribado ug publiko nga sektorin mga magtatrabaho apan noon ni tatabo in work-related nga pagkakasakit, pagka-insure ug pagkaawatan kinabuhi. Diniliwat na ipakita ato nagkakaurusa nga mga pitadhan kay institutional partners ug stakeholders agud may undong ang kaupayan ng mga magtatrabaho gan lalauman nga mas mapapakusog ang pagpiwan seguridad han lokal nga mga magtatrabaho. Presente ning okasyon ang tinaglawas ang ACC Central Office, DOLE, GSIS, SSS, Eastern Samar Chamber of Commerce and Industry, Provincial City Government Units ug barangay officials sa siyudad ng Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Sok mula Samar, lipat naman tayo sa Leyte. 10 sospek nasa kote dahil sa illegal na isabong operation sa bayan ng Hindang, Leyte. Si Jeffic Epis ng RP Sogod sa detalye. Napulo ka individual ang gidakop sa usa ka police operation sa lungsod sa Hindang, lalawigan sa Leyte tungod sa giingong paglapas sa Presidential Decree 1602 kalabot sa illegal nga sugal, lakip na ang paglapas sa Executive Order No. 9 sa pagdili sa isabong. Matod pa sa kapulisan na dakpan ang mga suspitsado sulod mismo sa usa ka amusement center din gituhang gipahigayon ang illegal nga isabong. Dayon sila nga gipreso sa operatiba human sa malampusong operasyon. Matod pa ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director sa Police Regional Office 8, ang pagdakop sa mga suspitsado resulta sa usa ka intelligence-driven police operation nga gitumong sa pagkunhod ug paghunong sa illegal nga kalihukan sa rehiyon. Padayon karon ang investigasyon sa PNP aron masuta ang tanang detalye sa naasoy nga kalihukan ug posible pang mga nalambigit niini. Gihikay na usab karon sa kapulisan ang pagsangat sa angay nga kaso batok sa mga suspitsado. Nagpahimangno karon ang kapulisan sa publiko nga likayan ang pag-apil sa bisan unsang matang sa illegal nga sugal ug suportaran ang mga paningkamot sa gobyerno sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jevic. Samantala mula Kabisayaan, kambyo naman tayo sa Mindanao. West City Central School ng Cagayan de Oro City abala sa Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Ang kabuang ulat hatid ni Ryan Carbon ng RPCDO. Ang West City Central School sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro nang inanglan og dugang mga volunteers ug mga materialis para sa pagpanglimpyo. Mao kini ang panawagan ni Dioneta Bahian, ang assistant to the principal sa nasangpit nga tunghaan. Sa among pagbisita sa ilang buhatan, nasayran nga kapin sa 4,200 ka mga tinun-an ang nag-enroll dinhi og mosulod na sa klase sa umaabot nga mga adlaw. Kauban ng mga ahensya ug stakeholders nga nagtabang matag tuig, ang brigada sa eskwelahan full blast karon. Anaa ang Bureau of Fire ug ang Barangay Carmen LGU. Busy usab ang Armed Forces of the Philippines sa pagpanglimpyo sa mga basura gikan sa pipila ka bulan nga bakasyon. Matod sa assistant principal, kini ang pipila sa mga gihimo sa AFP matag tuig sa maong tunghaan. Ang mga estudyante sa West City Central School mo balik sa eskwelahan Lunes pohon, Hunyo 8, 2026. Gikan sa Cagayan de Oro, kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Ryan mula Cagayan de Oro. Lipat naman tayo sa Zamboanga. Mga miyembro ng isang Farmers Association sa bayan ng Godod sa Zamboanga del Norte lumahok sa Good Animal Husbandry Practices for Layer Chicken Egg Production Training ng DASAAD Zamboanga Peninsula. Si Leslie Cubol ng RP Zamboanga sa detalye. May salmot ang mga miyembro sa Makugihong Maguma Farmers Association sa lungsod sa Godod, Zamboanga del Norte sa specialized training on good animal husbandry practices for layer chicken egg production nga gipahigayon sa DASAAD Zamboanga Peninsula. Tumong sa maong pagbansay-bansay nga paligunon ang pagdumala sa layer chicken enterprise o ang kaandam sa pagpalapad sa proyekto. Gidumala ang pagbansay sa batid nga livestock technician gikan sa DASAAD program phase 2. Gihatagan ang mga partisipante og dugang kahibalo mahitungod sa husto nga pagatiman sa mga manok aron mapadayon ang maayong produksyon sa itlog. Sa kasamtangan, ang asosasyon may gibuhing 37 ka module sa ready to lay chicken og hayan makadawat pagdugang 10 ka module karong tuiga aron mapalambo pa ang ilang produksyon og panginabuhian. Gumikan sa kanunay nga paghatag og training og suporta sa DASAAD na angkon sa asosasyon ang igong kahibalo sa pagpalambo sa layer chicken egg production enterprise. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leslie mula Zamboanga. Kawing naman tayo sa Caraga. Department of Agriculture Caraga nagsagawa ng price cap monitoring sa mga ibinibentang imported na bigas sa mga palengke sa Butuan City. Si Dayanara Hake ng RP Butuan sa detalye. Gipahigayon sa Department of Agriculture kung DA Caraga ang pagbisita sa nagunang mga merkado sa Butuan City adlong Lunes aron masiguro nga nasunod sa mga rice retailers o traders ang gikataktang presyo sa imported rice. Ilawom sa Executive Order No. 118 Series of 2026, ipatuman sa tibuok nasod ang 50 pesos per kilo nga price cap alang sa 5% broken imported rice diin epektibo sulod sa 30 ka adlaw. Atol sa inspeksyon, gisusi sa monitoring team ang presyo, kalidad ug supply sa imported rice nga ginabaligya sa mga merkado aron masiguro ang pagsunod sa nasudnong polisiya ug mapanalipdan ang interes sa mga konsumador. Ang kalihukan gipangunahan ni Regional Executive Director Engineer Ricardo M. Oñate Jr. ug Agribusiness and Marketing Assistance Division kauban ang mga miyembro sa Regional Bantay Presyo Monitoring Team gikan sa National Food Authority, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Plant and Industry, ug Butuan City Agriculture and Veterinary Department, uban usab ang Philippine National Police. Ang DA Caraga padayon sa monitoring ug koordinasyon sa mga lokal nga merkado aron masiguro ang husto nga implementasyon sa price cap ug ang paghatag og barato nga bugas alang sa mga konsumador. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dayanara mula Caraga. Kawing naman tayo sa Iligan. Grand Triple Day Celebration sa Iligan City nagbigay pugay sa lokal na talento at susuporta sa micro, small, and medium enterprises. Si Sheriff Timhar ng RP Iligan sa detalye. Nakatuon ang Grand Triple Day Celebration 2026 sa pagbibigay pugay sa mga lokal na artista, pagtatampok sa micro, small, and medium enterprises o MSMEs at pagpapalakas ng pagkakaisa ng mga taga Iligan City. Sa isang press conference, sinabi ni Adlaw sa Iligan 2026 Chair Jules Vern Padilla na hindi na mag-iimbita ng mga national artist ang lungsod. Sa halip bibigyang entablado anya ang mga lokal na performer upang maipakita ang talento at kakayahan ng mga Iliganon. Ayon naman kay Grand Triple Day Celebration Overall Chair Attorney Laurentino Badelies, umabot sa 3.4 na milyong piso ang inilaan para sa pagdiriwang ng National Flag Day, Araw ng Kalayaan at 76 adlaw sa Iligan na may mahigit 30 nakahandang aktibidad kabilang ang fun run, exhibits at Grand Civic Parade. Sinabi rin ni Vice Chair Hannah May Padilla Stanfield
Natampok sa selebrasyon ang mga programang susuporta sa MSMEs, kabilang ang food vlogging events, night market at iba pang gawaing magbibigay ng mas maraming pagkakataon sa mga maliliit na negosyo. Samantala, ang Grand Triple Day celebration ay sumasaklaw sa 128th National Flag Day noong May 28, 128 Independence Day sa June 12 at 76 Adlaw sa Iligan sa June 16 na may layuning pag-isahin ang mga makasaysayang pagdiriwang at aktibidad ng lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na lumago ng halos 12% ang kawang assets ng banking system ng bansa noong buwan ng Abril. Umabot ito sa 30.1 trillion pesos, mas mataas kumpara sa 26.9 trillion pesos na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, bahagya itong mas mababa sa 30.3 trillion pesos na naitala noong Marso ngayong taon. Ayon sa financial analyst na si Jonathan Ravelas, ang pagliit na pagbaba ay isang normal na pag-aayos matapos ang karaniwang pagtaas ng assets tuwing katapusan ng quarter. Ipinaliwanag niya na nagre-rebalance ang mga bangko habang nagno-normalize ang liquidity, nababawasan ang government deposits at na-adjust ang market valuations. Sa kabila nito, nananatiling positibo ang kabuuang larawan ng sektor ng pagbabangko na nagpapakita ng matatag na daloy ng pondo at aktibong pagpapautang. Inaasahan ding magpapatuloy ang paglago ng assets sa mga susunod na buwan na susuportahan ng mga pautang para sa infrastruktura, negosyo at mga mamimili. Dagdag pa ni Ravelas, normal lamang ang panandaliang paggalaw ngunit malinaw na pagtaas ang trend, isang magandang senyales para sa ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, lumobo naman ang non-performing loan o NPL ratio ng mga bangko sa Pilipinas at naitala ang pinakamataas na antas nito sa loob ng 8 buwan nitong Abril ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ipinapakita ng datos na umakyat ang gross NPL ratio sa 3.37% mula sa 3.29% noong Marso, bagamat bahagyang mas mababa kumpara sa 3.39% noong nakaraang taon. Ito na ang pinakamataas na antas mula nang maitala ang 3.5% noong Agosto ng nakaraang taon. Kasabay nito sumipa sa 579.885 billion pesos ang halaga ng mga pautang, mas mataas ng halos 12% kumpara sa nakaraang taon at 2% mula noong Marso. Ang mga pautang na hindi nababayaran ng lampas 90 araw ay tinuturing na non-performing at may mababang tsansang mabawi. Samantala, bahagyang bumaba naman ang kabuang loan portfolio ng mga bangko sa 17.198 trillion pesos mula Marso, ngunit mas mataas pa rin ito kumpara sa nakaraang taon. Tumaas din ang past due loans at umabot sa 763.591 billion pesos, dahilan para umakyat ang past due loan ratio sa 4.44%.
Nadagdagan din ang restructured loans at loan loss reserves, indikasyon ng paghahanda ng mga bangko sa posibleng pagkalugi. Gayunpaman, bumaba ang NPL coverage ratio sa 90.85% na nagpapakita ng mas mababang pondong nakalaan para sa mga hindi nababayarang pautang. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, papatawan na ng buwis ang mga inaangkat na semento mula China at Indonesia matapos mapansing lumobo ang kanilang supply sa Pilipinas at lumampas sa itinakdang 3% ng kabuuang importasyon. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ito ay alinsunod sa Department Administrative Order number 26-03 na inilabas noong Mayo 20, 2026 kung saan tanging mga import na mas mababa sa 3% ang hindi saklaw ng safeguard measure. Batay sa datos, umabot sa 6.02 million metric tons ng semento ang naipasok sa bansa noong 2025 at nasa 1.29 million naman sa unang 3 buwan ng taong 2026. Karamihan sa supply ay nagmula sa Vietnam na may 79% noong nakaraang taon at 63% ngayong taon. Samantala, tumaas ang bahagi ng China sa 11% noong 2025 at 23% sa unang quarter ng 2026, habang ang Indonesia ay may 6% at umakyat sa 8% ngayong taon. Dahil dito, magpapataw na ang pamahalaan ng 14 pesos na buwis kada 40 kilong bag ng semento o katumbas ng 349 pesos kada metriko tonelada. Nilinaw naman ng DTI na patuloy na rerepasuhin ang nasabing buwis upang matiyak ang proteksyon ng lokal na industriya laban sa pagdagsa ng imported na produkto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naglabas naman ng notices of violation ng Department of Agriculture o DA sa 36 na retailer ng imported na bigas sa iba't ibang panig ng bansa matapos matukoy ang paglabag sa itinakdang 50 pesos kada kilo na price cap. Ito ay kasunod ng sabayang price monitoring na isinagawa noong Hunyo 1. Sa datos na inilabas ng DA, umaabot lamang sa 44.77% ang kabuang compliance rate sa buong bansa habang mas mataas naman sa Metro Manila na nasa 70%. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, 368 lamang sa 822 rice stalls ang sumusunod sa price cap kung saan ang presyo ay mula sa 44 pesos and 80 centavos hanggang 58 centavos kada kilo. Sa Metro Manila, naitala ang presyo ng imported rice mula 46 pesos hanggang 60 pesos kada kilo batay sa parehong inspeksyon. Mahigit sa 1,000 rice stalls ang ininspeksyon ng ahensya at mahigit 800 dito ang nagbebenta ng imported na bigas. Samantala, naitala ang pinakamababang presyo ng bigas sa 42 pesos kada kilo sa Region 3 habang umabot naman sa 70 pesos kada kilo ang pinakamataas sa ibang lugar. Meron ding ilang rehiyon na walang naitalang compliance dahil walang nagtitinda ng imported na bigas nang isagawa ang monitoring. Kabilang sa mga lugar na ito ang ilang merkado na sarado o walang supply, pati na rin ang ilang rehiyon gaya ng Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Davao, Soxargen at Caraga. Sa kabila nito, sinabi ng DA na mas mataas pa rin ang kasalukuyang compliance kumpara sa naunang pagpapatupad ng price ceiling lalo na sa National Capital Region. Nabatid na ipinatupad ang price cap noong Mayo 13 at mananatili ito hanggang Hunyo 13 sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas, dulot pa rin ng tensyon sa Middle East. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 4, 2026. Ang US dollar ay 61 pesos and 73 centavos, habang Japanese yen naman ay katumbas ng 39
o 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 13 centavos habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 11 centavos habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 88 centavos. Ang British pound ay 82 pesos and 84 centavos habang nasa 71 pesos and 60 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 44 centavos habang nasa 16 pesos and 44 centavos naman ang Saudi Arabian Rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Dediretso na po tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito naman po ang sports balita. Sinagip ni Justin Brownlee ang Barangay Ginebra matapos itarak ang game-winning jumper para sa 102-100 panalo kontra Token Tech tropang 5G sa Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa Araneta Coliseum. Tumapos si Brownlee na may 23 puntos, 8 assists at 4 rebounds, kabilang ang fadeaway sa harap ni Chris McCullough sa huling 0.6 seconds para ibigay sa Gin Kings ang 1-0 series lead. Bumida rin si RJ Barrientos na may 24 puntos kasama ang 2 clutch 4-pointers na nagligtas sa Ginebra mula sa pagbulusok ng TNT. Nagdagdag si Scottie Thompson ng 15 puntos. Sa dulo, nagtabla si RR Pogoy sa bisa ng 1-3 pero muling umariba si Brownlee para sa panalo bago niya binantayan ang huling tira ni Calvin Oftana upang tuluyang isara ang laro. Para sa TNT, nanguna si Chris McCullough na may 25 puntos at 14 na rebounds, habang may 22 si Pogoy at 19 si Ray ng Batak. Game 2 ay sa Biyernes alas 7:30 ng gabi sa Big Dome pa rin. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang kampanya sa FIBA 3-on-3 Women's World Cup sa Warsaw, Poland sa isang makasaysayang tagumpay. Tinalo ng Pilipinas ang world number 11 Italy 17-13 para sa kanilang kauna-unahang panalo sa torneo at para isara ang kanilang kampanya sa mataas na nota. Matapos mabigo kontra China sa umaga, tanggal na sa kontensyon ang Gilas pagpasok ng laban kontra sa mas mataas na ranggong Italy. Pero sa huling laro, nagliyab ang opensa ni Camille Clarin na nahirap makahanap ng ritmo sa unang 3 laro. 4 na 2-pointers ang ibinuhos ni Clarin para itulak ang Gilas sa panalo. Umabot pa sa 2 puntos ang lapit ng Italy 13-15 pero sinelyuhan ni Clarin ang laban sa isang matatag na jumper may 23 segundo pa sa orasan. Tumapos si Clarin na may 8 puntos at 2 rebounds habang nagambag si April Bernardino ng 4 puntos at 2 boards. May tig 3 at 2 puntos naman sina Micah Cacho at Casey De La Rosa. Para sa Italy, kumamada si Caterina Gili ng 9 na puntos at 3 rebounds sa pagkatalo. Nagtapos ang Gilas Women sa kartadang 1-3, pang-4 sa Pool C. Tanging ang top 2 teams lamang ang otomatikong uusad sa knockouts habang may play-in chance ang mga third placers. Ito pa lamang ang ikalawang pagkakataon na lumahok ang Gilas Women sa FIBA 3-on-3 World Cup matapos ang 2018 edition na ginanap sa Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May pamilyar na kalaban si Alex Ayala sa second round ng WTA Birmingham Open matapos ang matikas na simula niya sa Great Britain ngayong Martes.
Galing sa dominante at mabilisang 6-0 at 6-2 panalo kontra Australian Priscilla Hahn, inaasahang dadalhin ni Ayala ang kanyang momentum sa laban kontra Alina Charayeva na hindi seeded sa torneo. Minsan na nagharap ang dalawang beses sa katunayan. 6 na taon na ang nakalipas sa Spain, winalis ng Russian ang nooy 15 anyos na si Ayala sa clay ng ITF W15 Melilla. Makatuturan ang laban na yon, pangalawang pro tournament pa lamang ni Ayala. Nagkita muli sila nitong Enero sa WTA 125 Philippine Open kung saan bumawi ang Filipina at nanalo sa straight sets. Ngayon, unang beses sila magtatapat sa grass kung saan galing si Charayeva sa 6-3, 6-1 na panalo kontra Greet Minen. Sa rankings, malinaw na paborito si Ayala na world number 37 kumpara sa number 130 na Russia. Pero hindi basta-basta ang kalaban. Bagamat nabigo si Charayeva sa French Open qualifiers noong nakarang linggo, galing siya sa semifinal finish sa WTA 125 Paris noong Mayo, patunay na may dalang panganib ang 24 anyos na Russian. Handa ang Birmingham crowd at mas handa si Ayala, isa-isa na namang matinding chapter ng kanyang rivalry. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, si Lams Lamina ang lumutang bilang number 1 overall pick ng 2026 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft na ginanap Miyerkules sa Novotel Manila sa Araneta City. Pinili ng Galleries Tower High Riser si Lamina, isang malinaw na pahayag na sa kanya nila isasandal ang pag-asa ng prangkisa na makaalpas sa slump at makapagtala ng mas mataas na kampanya pagpasok ng 2026 PVL Tour. Sa second overall pick, kinuha ng Capital One Solar Spiker si Det Pepito ng UST na ngayon ay muling magsasama sa pro ranks kasama ang kaibigan si Belia Bilen, ang top pick noong nakarang taon. Kinuha naman ng Chocomucho ang FEU setter na si Tin Ubaldo na inaasahang papasok sa rotation ni Diana Wong at Tia Andaya. Sa kabuuan, 11 players lamang ang napili, ibig sabihin 27 rookies ang naging free agents. May exclusive rights ang mga teams sa kanilang draft picks sa loob ng 3 taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Erwin Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa Balitang Negosyo at Kalakalan na inihatid ni Steph Vicente, kay Leo Magpayo para sa Balitang Sports, sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.